Diego. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dennis, 30 years old at isa sa napakaraming loyal listeners ninyo sa ang sulok man ng mundo mapadpad. Seaman po kasi ako at madalas na nasa laot. Mabuti na lang at sa panahon ngayon, kahit anong oras, pwede ko kayong mapakinggan. Sumulat po ako kasi ako'y naguguluhan sa estado ng love life ko. Bigyan niyo naman po ako ng payo. Ganito po kasi, may girlfriend po ako dyan sa atin at kahit bago pa lang kami, ramdam ko na siya na ang babaeng gusto kong pakasalan. Dahil mas madalas po na wala ako sa tabi niya kesa magkasama kami, bumabawi ako sa mga importanteng okasyon. 2 weeks ago, nag-birthday siya. Umuwi ako at sinurpresa ko siya. Nag-book ako ng bakasyon sa Palawan. Laking gulat ko nang biglang gustong sumama ng 3 niyang kapatid. Pinagbigyan ko. Tapos biglang isasama din daw yung mga jowa nila. Napa-oo na lang din ako. Maya-maya, sasama na din yung parents niya. Wala na akong choice kung hindi pumayag kasi yung mga jowa nga ng kapatid niya sinama. Ang pangit naman na hindian yung parents. Yung romantic getaway sana naming dalawa naging family vacation nila. Pagdating sa Palawan, sagot ko lahat. Kahit yung mga side trips ng iba't ibang miyembro ng pamilya niya, ako ang nagbabayad. Hindi talaga sila bumubunot kahit pang tip man lang sa restaurant o kaya sa tour guide. Pagbalik ng Manila, dumaan muna kami sa mall para kumain bago umuwi. Habang naglalakad, nagyaya silang pumasok sa isang shoe store. Maya-maya pa, hinila ako ng girlfriend ko sa counter. May nakapilang 8 pares ng sapatos at pinababayaran sa akin. Aragoy. Tumanggi ako! Nagdadabog na lumabas ang girlfriend ko sa shoe store, kasunod yung pamilya niya. Pagdating sa kanila, nakipag-break siya sa akin. Ipinahiya ko siya daw doon sa pamilya niya at sa tindahan ng sapatos. Nicole and Diego, susuyuin ko pa ba siya para magkabalikan kami o hahayaan ko na? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Dennis. Alam mo, Dennis, una sasabihin ko na sa'yo, bago lumabas yung pabo, nararamdaman ko na umuusok yung masamang ugali namin. Alam mo na kung anong sasabihin namin sa'yo. Ay, ayan na! Sabi ng papa! Kapag ka talagang binalikan mo yan, Dennis, ewan ko na lang talaga sa'yo, ha? Nako, ito lagi ko itong sasabihin ko ulit. Masyado nang masikip sa Maynila. Wala nang space para sa rebulto ng mga tanga. Yeah. Pero in a way, Jegs, hindi naman natin totally to blame si girlfriend. Yes. Kasi may ambag ka rin naman talaga dito. Kasi to begin with, you could have said no. Kaya lang, ito tayo as a people pleaser. Yes. Yan. Ito na naman kanina meron akong pinost na video ng namin ng anak ko. So may nagtanong doon sa ilalim, Miss Nicole, ang laki ng pasa mo, bakit ka may pasa? Ang sagot ko po ay ito. As a people pleaser, kahit na ang sakit na po ng pagmamasahe sa akin, hindi ko sa kanya sinabi. Hindi ko sinabi sa masahista na masyado na masakit yung pagmamasahe niya sa akin, 'di ba? May ganun tayo na we try to please people to the point na tayo mismo ikakapahamak natin 'yan. Isa pang example, mga basic na example na hindi natin alam na kakaganyan natin, maaari palang ikapahamak natin. So kahapon, inutusan ako ng asawa ko, sabi niya, Mami, magpag-grab ka naman ng food namin. Sabi niya, ito yung order ko. Tapos pinalitan niya pa yung order niya kasi gusto niya, sa madaling salita, talagang pinag-isipan niya kung anong i-orderin niya. So, nung gabi, sabi ko sa kanya, hindi ka na sasama sa namin na dinner kasi malamang
Jollibee champ. Tapos sabi niya, hindi ako nag-champ. Sabi ko, parang hindi ka nag-champ. Sabi ko, kita-kita ko na parang na sabi dun sa app na deliver. Tapos sabi niya, kasi hindi binigay sa akin. Sabi ko, ba't hindi mo hiningi? Paano hindi binigay? Kumbaga parang kinuha, yung mga kasama niya, yung plastic or yung papel o kung ano man. Tapos, hindi daw binigay sa kanya. So parang siguro as a people pleaser na ayaw niya mapahiya or ayaw niya, hindi niya sinabi na sa kanya yung champ. So ang lolo mo nagutom. So the point is, sometimes we try to, di ba, ayaw natin na may masabi, ayaw natin na, we please other people just to say na parang hindi nakakahiya, di ba? Yung mga ganun. Pero yung pala, pwede mong ikapahaba. O tingnan mo, ang lolo mo nagutom. Di ba? Nagutom ka na, hindi mo. Sabi ko, hindi ko mag-gets. Ba't hindi mo sinabing sa'yo yun, di ba? Yan, legit yan. May mga legit kasi na piniplease mo yung mga tao. Pero may mga medyo shady naman na people pleaser for you to look good. Ayan, diba? Parang katulad nitong si Dennis. Yan. Hindi naman niya straight from your heart na okay sa'yo, walang problema. Hindi yan totoong people pleaser. Pero diba? para gusto mo magpa-impress, yan, walang masabi sa'yo, di ba? Tapos, dumating doon sa nagpila na ng sapatos na siyam, biglang umayaw ka na kasi correct. Kasi hindi too much na. Kasi syempre nasobrahan na yung gastos mo sa Palawan, di ba? Pero ako, while I was reading it, Jegs, talagang in my mind, ba't hindi ka tumatanggi? Bakit okay lang sa'yo? Diba? Umusok ka nga habang binabasa mo. Bakit okay lang sa'yo? Isipin mo yung ultimo tip. I mean, gets mo naman na kailangan mo magpa-impress. Pero dapat may hangganan lang din. Dapat nag-set ka din ng tawag dito, boundary. Diba? Dapat nagsiset tayo ng boundaries. For example, kunyari, meron kaming trip na pamilya. Kunyari, ililibre namin yung, family members. Meron dong boundary na, pero pocket money sa inyo, ha? Diba? Yan, okay, diba? Pero kapag bibili kayo ng pasalubong sa inyo na yun, ha? Hindi na yun sa amin. Pero, correct. Pero sa amin, okay lang sa amin na, sa amin yung flight, sa amin yung accommodation, kasi siksikan tayo. Pagkain, ganun. Kung gusto nyo mag-ambag, okay lang. Pero yung mga iba na mga on the side, correct, na mga personal, clear siya na hindi na siya kasali. Yun yung, sa tingin ko kasi nagpapa-impress ka to look good, hindi mo na nasabi yan. Nagkataon naman, bagong baba ka. Siguro sila yung unang trip, pakababa mo. So may meron ka pang bala. Correct. May anda ka pa. May anda ka pa. Kaya lang, nung pauwi na, wala ng anda, saka ka tumanggi. Pero doon ako nalulungkot lang doon sa girlfriend mo kasi pwede naman siya magtampo, di ba? Actually, pero yung makipag-break. Dahil hindi binili yung gusto. Tama. Di ba? Materialistic ka, girl. Correct! Di ba? At saka alam mo, para sa'yo, Dennis, good riddance. Okay to para sa'yo. Yung rejection is actually a redirection. Correct. Para ma-redirect ka sa ibang babae na hindi masyadong maraming red flags. At least dito, nakita mo na ay ganitong klase pala siyang babae. Yan. So imagine mo kung mag-asawa kayo tapos hahayaan niya, paano kayo mabubuhay Kaya yan? nga. Paano yung kaban ng inyong pamilya? Wala na. Kaban na lang ang natira. Wala nang laman. Kasi lagi nakaangkas yung pamilya. Correct. Ako okay pa ako doon sa parents Oo, okay pero pa yung ako doon kapatid, sige na lang din kung hindi naman madami. Pero yung jowa ng kapatid, ano ba? Ay, naku. Ang pakahirap talaga. Tsaka isa lang din, alam mo, ewan ko kung, ayan na naman tayo ewan ko kung matanda lang talaga. Alam mo na, so surprised talaga ako sa mga, okay, para naman medyo kampihan si girlfriend. Baka naman in a way, si girlfriend, kaya gusto isama yung lahat. Kasi, una sa lahat, girlfriend ka pa lang. So, it shouldn't be a romantic getaway. Diba? Kasi alam mo, sa totoo lang ako siguro growing up na tumatakas na lang kasi alam mo hindi ako papayagan ng nanay ko, di ba? Nagugulat ako pagka halimbawa meron tayong mga younger, as in like before, mga younger like early 20s. Tapos na-ipopost nila, for example, yung mga trips nila, for example, sa beach, ganyan, nakasama yung girlfriend nila o kaya boyfriend nila.
na in my mind, so pinayagan kayo ng magulang nyo, okay lang? Wala lang. Sorry po. Totoo. This is a tita talking. Oh, yeah. Kasi sa panahon namin, hindi hindi ka nega talaga yan. Nega yung mag-outing kayong dalawa lang. Oo. No. Siyempre, Hindi yan mag-check-in pwede. kayo dyan sa isang kwarto lang. Correct. Oo. Posibleng walang mangyari. Jex, ito na nga ang ultimate. Ikakasal na lang ako. Okay? So, ikakasal na lang ako. So, meron nagregalo sa amin. So, ibig sabihin, engaged kami. Ikakasal kami March. May nagregalo sa amin ng trip to El Nido, Palawan. Pero kailangan ma-avail mo siya ng January. So, January bago mag-March. Alam mo bang, hindi ako pinayagan ng nanay ko? Diba? As a masikip, bakipot. Walang bahid ka sa lawan. Napakadalisay ni Nicole Yala. Hindi niya ako pinayagan. Ikakasal na ako nun ha. Alam mo, it's malapit na siya. Grabe talaga. Kaya naso-surprise ako dun sa mga okay lang tas pinapayagan. Kasi ako kahit na alam kong been there, done that, hindi rin ako papayag kay Princess eh. Tama. Kahit na alam ko namang ginawa ko naman yung mga bagay-bagay. Siguro kasi ginawa ko yung mga bagay-bagay na hindi nararapat. Unless diba? siguro papayagan mo, nandun may kasama. Ayun na nga. Kaya nga on the other hand, ito na nga, Jegs. Para wag naman masyadong red flag talaga tayo kay ate. Baka naman kaya sinama na din yung mga pero iba. okay pa rin Pero sa bagay. Parents okay lang Pwedeng parents, or bilang kapatid. bantay, oo. Kaya lang jowa. Sinama yung jowa Ayan. Tapos hindi man lang nag-ambag. Kakampihan sana kita, girl, kasi dinaanan ko yan. Kaya lang, wala, sabi ni Diego. Hindi rin. Hindi, iniisip namin ng mga possibilities. Baka magiging unfair lang kami. Correct. Kasi iniisip ko, baka ganun, parang ayaw, dalisay ka din katulad ni Nicole. Kung baka pumaparaan ka rin, parang hindi ka maabuso. Oo, yan, yung mga ganon. May guard ka. Yes, ganyan. Kaya siguro, isama lahat. Kaya lang, hindi, tama ka. Hindi rin eh. Tingnan mo bakit dun hanggang sa nakauwi ng Maynila, may 8 sapatos. Oo, may sapatos diba? pa. Hindi ba bilmoko, girl yan? Ayan, so yung data doesn't add up doon sa correct. gusto namin sanang Oo, ma-justify. na parang gusto ka sana naming kampihan. Kaya lang, wag na lang pala, joke. Ayan, walang tip, libre lahat. Tapos may pasapatos. Correct. Wala man lang paambag. Sabi ko nga, wala talaga. Diba? Pero ang kagandahan dito, again, that rejection is a redirection. Yes. Kung again, para lang klaro, tinatanong mo sa amin kung susuyuin mo pa, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hindi na. Kasi Pinakita na sa'yo early on eh. Diba? Kasi tingnan mo yung rason niya. Pinahiya, tapos dahil hindi binili yung gusto, napahiya. Alam mo yun, hindi niya inisip ikaw. She's very selfish. She's just only thinking about herself. Na napahiya ako sa pamilya ko at napahiya ako dun sa store. Sanay naman yung mga store na pagdating sa counter hindi binabayaran. Hindi man lang inisip yung gastos mo nung nandun kayo sa Palawan. Correct. Walang native, ganon. Walang nilabas na 5 yung mga jowa diba? ng kapatid. Hindi man lang yung tinanong ka kung okay lang ba na ang dami mong ginastos, diba? Wala eh. Walang ganon na nangyari. Unless naman, ikaw naman yung medyo, eto, para naman kay girl ikaw naman yung tipo na, akong bahala, sige. Sige, mother, kuya, sagot ka yan. Diba? Tingin ko, hindi naman siguro yung ganon. Correct. Hindi. Talagang sadyang, ano lang talaga siya, nag-exceed siya sa boundaries. Hindi siya, ako para sa akin para isa-isahin lang talaga yung red flag. Wala siyang respect sa iyo din. Yes. Kasi hindi man lang siya nagtanong kung okay lang ba talaga. Pero on the other hand, umuo ka rin naman kasi. In fairness, tinanong, may proseso kasi bago sila nakarating ng Palawan eh. Tama, may booking, yan. may pagkuha ng mga details. Along the way, you could have said no somewhere along the way, but you didn't eh. And I think okay naman, tingin ko, kaya niya naman talaga yun. Kasi umuo din. Kasi umuo din. Kaya medyo nagpadala na siya ng sulat dahil dun sa siyam na sapatos. Kasi okay na eh. Ang exage kasi ng siyam na sapatos. Diba? Hindi naman yung sapatos na tagti 300 pesos lang. Correct. Kahit
ako, Jegs, kahit pa sabi mong tig 150. kahit tig 150 lang siya, the fact of the matter is, pinapabili niya sa'yo. At nagagalit siya nung hindi mo binili. 'Di ba? Ang lakas baka guilt trip. Eh di wow, ate. Oo. Tingin ko dahil guilt tripper si ate. Dahil nga pumayag siya doon sa kasama yung girlfriend, yung kapatid, yung nanay, tatay. Okay na siya doon, given na sa kanya eh. Correct ka. So biglang na-trigger na lang lahat, lumabas na lang lahat after nung incident doon sa siyam na sapatos. Correct. Na nag-cause na bakit siya hihiwalayan. Tama. Oh, 'di ba? Yes, pwedeng magtampo, pero yung break up, hindi. hindi talaga eh. So, wag mo na habulin. Oo. Paano ka lang, tinanggal ka na nga sa kumunoy, babalik ka pa sa kumunoy. Yan, Parang tanga to. Ayan na. Ayan na yung pabo. Parang tanga to. Dennis, diba? oo, 30 years old ka na. Ano ba yan? Alam mo na yung kung anong tama, alam mo na kung paano ka abusuhin ng tao. Di mo sure, tandaan. Nung 44 lang ako, huling na scam. Di mo sure sa 30 years old, Jags. Pero iba yung scam kasi sa abuso eh. Ang So, abuso talagang sunod-sunod yan eh. Correct. So, yun yung sinasabi natin. Diba? Na next time, kapag ka naghanap, you deserve a partner na hindi ka aabusuhin ng ganyan. Yan, oo. Kasi obviously, may pag-abuso sa oras, may pag-abuso sa effort, may pag-abuso sa financial, at saka dapat, ang partner, hindi ka lang hindi magde-demand ng so much na hindi mo kakayanin. At saka dapat hindi lang siya financially nandyan siya kasi financially you are capable. Tama. E paano kung halimbawa, wala ka na sa barko, may nangyari sa'yo sa barko, naging incapacitated ka, Yes. 'di ba? Tapos ganyang klase ng girlfriend o magiging asawa yung Nagkaluslus ka. Oo, nagkaluslus ka. Hindi. Ako naman. Okay, nagkaluslos. Hindi, yan yung maraming sakit ng mga seaman kasi nagbubuhat. Yung may mga iba na nagbubuhat. Ayan, 'di ba? Hindi totoo. Operahan ka sa itlog. Correct. Tapos wala siyang pagsuporta. Oo. Kasi ang gusto niya lang yung nakakapag-provide ka ng so much. Paano na yung hashtag luslos, 'di ba? May hashtag. 'Di ba? So no na. It's a no for us. Ayan. Yan. So kung halimbawa, siya naman ang lumapit din sa'yo at humingi ng sorry, well, siguro, give it a try. Pwede Mag-observe ka na baka hindi maging pattern yung nangyari. And Baka siguro, naman na-excite lang din. Oo. Baka sugat ng kabataan ng pamilya nila, 'di ba? Yung mga yun. ganon. Pero yung ikaw yung susuyo, at tingin ko, dyan mo malalaman kung totoo ka talagang mahal ng babae. Yan, Oo. 'di ba? So wag mo na suyuin. Oo. At dahil seaman ka, kung gusto mo talaga ng kwentuhan pa, puntahan mo kami dito. Aha. At ikaw nang bahala sa amin. Ikaw, hindi naman sa nagde-demand kami ng pera. Kaya nga ang sabi ni Diego, ikaw na ang bahala. Oo. Wala itong pag-demand. Yeah. Sabi siguro ni Dennis, parang tanga to. Tsaka nakikita ko kung i-envision ko yung future ni Dennis, kung kasama mo yung babaeng yan. Naku, lagi ka nagpapakabagod sa laot. Pagbalik mo sa Pilipinas, wali kayong ipon. Baka isa ka sa maging kwentong seaman na Correct. lang. Maraming mga seaman ang umaalis, akala nila may bahay na i-surprise visit yung mga asawa. Pagdating, walang bahay. Correct. Sila ang na-surprise. Ganyan. Hindi naman sa ginajudge namin si ate girl. Kasi pwede naman siya magbago. Pero pwede rin hindi siya magbago. So, ang sa amin lang, ano na yan yan yung blessing in the sky, blessing from the sky. Yan. 'Di ba? Blessing siya eh. So, bakit mo pa tatalikuran itong sinalba ka na nga? Iyan. 'Di ba? Tapos babalikan mo pa. Pero so again, hindi naman para kay ate kung lumapit sa iyo, humingi ng sorry. Give it a Pwedeng try pa rin. Mag-observe ka. Pwedeng tumingin-tingin. Ayan. Yan. Tingnan mo yung pattern. Baka Yan. maulit ulit. Pag hindi na ulit, well, siguro baka natuto din si girl, na-realize na rin din niya. Correct. Hindi tama yung ginawa niya. At baka mag-progress pa yung relationship niyo. Baka, Oo. di ba? Di mo sure. O sa bagay, Diba? in fairness to ate, baka mag-develop pa rin ng character. Oo, yan. Di ba? Kasi sabi natin kanina, ganun. Correct. Ito Sige na naman nga. tayo. 1:39 na, bench! Akong kumikinang na umulo. Diego Bandido. At ako kumikinangin mo, bench! Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Si Bench talaga. Si Bench talaga eh, natakang-taka sa 1239 tsaka 139. Ano yung pagkakasabi niya? Bakit lagi sinasabi ni Diego 1239, 139 kahit hindi naman 1239 tsaka 139? Ayan. Siguro lasing si Bench kagabi. O baka replay yung pinapanood niya. Baka. Baka replay. O kaya baka hindi live ba? O baka replay. Oo, natin masabi. Ayun. So, Ay, nako. ayun, Dennis. Dennis sinasabi ko sa'yo. Oo. Pero Maayos alam ka mo, dyan. mga mababait talaga yung mga Dennis eh. Naalala mo yung isang Dennis na Oo. pinakain tayo sa Sofitel? Oo, correct. At alam mo ba, Oo. yung isa pang Dennis, Oo. soon magpapakain. Ayun, mababait Oo. yung mga Dennis eh. Correct. Nakakaya naman dun sa mga Dennis na Oo. hindi mababait. Charot. Baka pag Dennis mapagbigay. Ayan. Hindi natin masasabi. Oy, speaking of pakikinig ng Love Radio, wag niyo pa rin pong kakaligtaan. Download niyo po yung Love Radio app Yes! para kahit saan. Ayan. Pwede nyo po kaming mapanood at mapakinggan. Yan, may option po kayo. Sa May True choice Lalo. kayo. Ayan. Exit na tayo kasi parang may mga magpapapicture sa atin dito na sobrang laki ng cruise. Diba? Ang laki ng cruise nung kay ate. Ito, tingnan mo yung isa. Ang gusto mo Para i-edit. Ako papunta na na mag-edit. Papunta na siya sa yung flag ng England. Ito nakaputi, Jegs. Tingnan mo, mamaya. Pag humarap. Okay, edit natin. Pag humarap, wag kang mapahalatang ha. Nagulat ka, ang laki-laki ng cruise niya. Ang laki talaga, Jegs. Sinakop yung buong noo. Nakakaloka. O siya, Ayan, o siya. exit na po kami. Salamat sa pagtutak. Bye-bye! Metro's #1